Amen. Dadako na po tayo sa susunod ng bahagi ng ating gawain. Ngunit bago po yun, i-welcome po natin yung mga kapatid po natin galing sa DFC Tunan. Maaari po silang tumayo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maaari na po tayong mag-settle down po muna tayo bago po tayo mag-proceed sa susunod na ating gagawin. Dadako na po tayo sa pagpapatotoo. Sino po ang may ginawa ang Diyos sa kanyang buhay? Magsabi po ng Amen. 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 Ba't parang napipilitan tayo? Wala po bang ginawa ang Diyos sa buhay natin? Ayan, meron. So, ayan, the stage is open po. Or yung, sino po ang may ginawa ang Diyos sa kanyang buhay? Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At testimony ko lang, araw-araw naman may ginagawa Diyos sa aking buhay. At patuloy yung pinagpapasalamat dahil andun palagi yung kanyang gabay, pag-iingat, at yung talagang yung gabay niya sa akin sa araw-araw para hindi ako lumihis. Andun lagi yung mga pagtuturo ng Panginoon sa tuwing ako'y nakakaranas ng mga pagsubok. Every struggle na naranasan ko sa buhay ko ay ginagawa kong parang lesson para may natututunan ako sa bawat araw. Yun pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil nakakapagpatuloy pa rin kahit sabi nga natin maraming pagsubok o struggle na dumarating, pero lagi natin naririnig at normal na lang yan sa ating buhay. Kaya sabi nga nung pinaka turo ng ating kapatid nung last Bible study, huwag na natin gawing big deal pa yung mga problema na ating nararanasan. Bagkus kung na lang natin, dire-diretso lang tayo. At yun yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil binibigyan niya ako ng wisdom sa araw-araw upang magawa yung kanyang alayunin sa aking buhay. At patuloy yung pinapanalangin na balang araw makikita tayo sa langit. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Meron pa po ba? Huwag po tayong mahiya. Purihin ang Panginoon salamat sa Panginoon kasi yun nga sa trabaho mahirap yung makikisama, di ba? Pinapanalangin ko pa talaga sa Panginoon na araw-araw na yung kasama ko sa trabaho maging maayos yung pagsasama namin sa trabaho. Salamat sa Panginoon ngayon, parang maayos na. O kaya binabago talaga ako ng Panginoon, binibigyan ako ng Panginoon ng kaunawaan at kapayapaan sa aking buhay. Salamat sa Panginoon kasi hindi siya nagkukulang sa akin. Parating may encourage ko lang po parating tayo magtiwala at dumalangin sa Panginoon kasi ang Panginoon tumutulong talaga sa akin. Sa Diyos lang po ang papuri. Amen. Ayan, meron na agad. Hallelujah. Gusto ko lang din po magpasalamat sa ginawa ng Panginoon sa akin sa February. Maraming pasalamat ko sa Panginoon kasi sa trabaho ko talagang mahirap po yung ginagawa namin. Lalo na po pagka wala ka pang talaga na experience. So, nung last week lang po, inatasan ko ako maging leader sa production namin dun sa department. Hindi po ako naggalinlangan na tinake kasi hindi naman natin ma-overcome yung mga hindi pa natin may experience kung hindi natin i-grab. Kaya tinake ko as opportunity sa akin para pagka in the next na atasan ng ulit, alam ko na yung meron akong background about doon sa mga ganun problem. So, in reality, ano ko lang po doon sa mga pagsubok natin sa buhay. Kung may dumarating mga problema sa atin, huwag natin takbuhan. Huwag natin yung parang
huwag natin na sabihin na, Lord, ba't meron akong mga problema yung mga ganitong mga pagsubok? Lahat naman, believer or not believer, talaga magkakaroon ng problema. Nasa sa atin lang natin kung paano natin handle yung problema na yun. At pinakamaganda, at thanks be to God, kilala natin ang Panginoon dahil alam natin na hindi tayo pababayaan. Amen. Hallelujah. At na-prove ko na po yun kasi sa hirap ko ng trabaho ko dun sa department namin as engineer, lahat pala kailangan alamin, hindi lang yung dun sa department namin. Kasi yung cycle, yung pagka merong problema, dapat alamin mo hanggang dun sa final, hanggang dun sa may ship yung product. Ang nasa isip ko lang noon is, kung saan department ka, dun ka lang. I mean, yun lang yung dapat, yun lang yung sakop mo sa trabaho. Pero, biglang nabuksan yung talagang ganito pala yung engineer, dapat hindi lang sa yung department, kundi yung from the bottom to the top talaga yung kailangan malaman. Para alam mo yung gagawin mo kapag may tumawag sa'yo. Kasi ikaw yung as a leader, ikaw talaga yung magdi-decide, hindi yung magtatanong ka sa iba. Ganun po talaga. Kaya, ganun din sa sarili natin na kapag may mga dumating na problema sa atin, huwag tayong matakot o huwag tayong takbuhan. Huwag natin takbuhan yung mga problema natin. Kailangan natin harapin. Para hindi tayo makakapag-level up kung hindi natin na i-overcome yung mga problema natin. Kasi parang ano lang yan eh, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, paano pa kaya kung sa malaking bagay? Amen. Hallelujah. At to God be all the glory. Nagpapasalamat din ako sa aming pamilya sa pananatili nilang pag-church sa Pinas. At yung pa lang ay malaking bagay na sa akin. Kasi ang pinag-pray ko is yung salvation sa aming pamilya. At to God be all the glory. Yun lang po. Next, kuya. Ayan. Meron pa. Praise God, mabuti po ang Diyos. Yeah. Sige, since naman po nagad tayo sa puro mga pagdada at pagsubok na bawat sa atin, no? Ako ay nagpapasalamat din sa Panginoon dahil yung pagtutulong ng Panginoon lagi yan dyan. Hindi lamang sa bahay na aking kapatid sa trabaho. Kasi dati talaga struggle ako pagka yung... Kasi pag-ising pa lang talaga sa umaga, uumpisahan ka na ng kalaban eh. Uumpisahan ka na niya siraan yung araw mo. Uumpisahan ka na niya talagang magkasala hanggat maaari. Nandun dati nung time nung bago pa is talagang pag sinimulan niya na yan, masisira na talaga yung araw ko din yun. Tutuloy-tuloy na. Then, habang naglilingkod sa Panginoon tayo, ako din, nandun yung pagtuturo niya na magtiwala sa Panginoon na huwag kang mag-focus na hanggang sa nasa harapan. Basta focus ka lang sa ano, magpatuloy ka. Then, kasi sa trabaho, hindi may iwasan na ibibigay agad ng mga limpan yung mabibigat na trabaho talaga. Lalo pagka mga foreigner, tayo mga Pinoy. And then, sabi ko ba, pagka yung mga lokal, ang gaganya ng trabaho. Dati ganun ako eh. Then yung, may mangungusap talaga sa'yo, dalawa yan. Yung kaawit, saka si Lord siyempre. Sabihin niya mo, magdabog ka na. Ayan, magreklamo ka na. So dati nung nandun pa sa stage na ganun ako, talagang the whole day masisira talagang araw kasi parang mas sinunod mo yung gawa sa nasabi ng kaawit sa'yo. Then napakabuti talaga ng Lord nung habang nagpapatuloy ako sa paglingkod sa Kanya, sa paglalakad sa salita ng Diyos, mas pinapriority yung pakikinig sa Kanya na focus ka lang, akong bahala. Then yun, pag dumating yung time araw-araw, binibigay yung mahirap namin sa mga trabaho. Then sa bahay pa nga lang yan, at yan na isa nga na ng kalaban, maingay yung kapitbahay mo, hanggang magigising. Then nandun yung pagbibigay ng Lord ng kapayapaan na siya rin, na hindi ka nagkakaroon ng pagkainis sa mga kapwa mo o mas mahalin mo sila. And then, sa trabaho, kahit nandun mahirap yung trabaho, binibigyan ako ng Lord ng kalakasan at hindi niya ako binibigyan ng anumang bagay na hindi ko kakayanin sa araw-araw. So yun, as encouragement po sa bawat isa, magtiwala po tayo sa Lord na walang hindi kayang gawin ng Lord sa buhay natin. Na pagsubok na yun, kung magpo-focus tayo sa simula pa lang at mag-shaking na agad tayo, talo tayo. Hanggat tawag lang tayo sa Lord at kung hindi man ganun yung situation, hilingin natin sa Lord ng Lord kung hindi man ganito man talaga kaya natin trabaho, bigyan niyo naman ako lakas para matagtagumpayan natin. Okay. Sa Diyos po pa po. Amen. And meron pa po.
Puri ng Diyos, ang pagpapala ay nasa elders lahat. Susunod, sino gusto. Salamat sa Panginoon kasi nakita ko yung pagkakaisa namin kanina. Nandun, sabi ni Brother na lahat tayo. Salamat sa Panginoon, nandun talaga yung pagpapala dahil sa pagkakaisa ng kanyang mga anak. Kaya, alam ko, salamat sa Panginoon dahil sa habag at biyaya niya na patuloy kong nararanasan, maging sa aking asawa at anak, na patuloy namin nararanasan sa kabila ng, alam niyo na, ng buhay may pamilya. Pero, tunay nga kapag tayo'y tapat, yung nasabi ng Panginoon na tapat ka, kung tunay nga tapat ka naglilingkod, walang imposible na kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat sa Panginoon sa umaga dito. Kaya alam ko ang last na magsalita si Brother James kasi gusto niya kanina. Pumapala talaga na silver. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Pagpapasalamat ko lang sa Kanya. Tunay nga po na napakabuti ng Panginoon dahil wala na dito ang ating pastor pero yung lahat po tayo nagkakaisa. Sana nga po ay lubin ng Diyos na ang banal na Espiritu ay sumatin at magkaisa po tayo na magpatuloy sa ating Panginoon. At ganoon din sa aking asawa din, kami mag-asawa. Tunay nga po kung sumusunod ka sa Panginoon ay yun po na laging kung nasa kalagitnaan po namin laging siya na laging nagpapayo, malayo kami sa isa't isa pero yung pagmamahalan ko ay nandun sa tulong ng ating Panginoon. Tunay po na sa labas po, alam po natin yung mga may asawa dyan. Alam po natin kung anong nandito sa Taiwan po. Pati yung mga, alam niyo po yung wala din mga asawa, alam niyo po yung mga kalakaran sa Taiwan. Pero salamat sa Diyos dahil naparin po tayo para sa Panginoon, para tumibay at hindi tayo magagawa ng pagkakamali sa kanyang harapan. Salamat po sa Diyos po, Kapuri. Meron pa po, i-close na po natin. Meron pa. Praise the Lord. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa patuloy niya pong pagkilos sa aking pamilya. Testimony ko lang po, yung pangatlo ko pong kapatid, napakapasaway po nun. And then, nababad din po sa mga barkada. And then, nababad din po sa mga games tulad po ng MLF. Pinagpipray ko po sa Panginoon na sana baguhin siya. And then, yun po, answered prayer. Ngayon po, ay natuto na siyang mag-devotion at mag-commit sa paglilingkod sa Panginoon. Sa Diyos po natin. Amen. Last na po, meron pa po ba? Amen. Meron pa daw po. Okay, last na po talaga to. Purihin po ang Panginoon, ako po nagpapasalamat sa Panginoon dahil simula po nag-start po ako sa trabaho ng Lunes hanggang sa mga oras po na ito ako po patuloy na hiningatan ng Panginoon at di po niya ako nababayatan. At sa pag-ingat po niya sa akin sa trabaho, sa pag-uwi, since commute lang po, MRT, ganyan. Patuloy akong inaaliw ng presensya ng Diyos kahit nung first day ko po talaga na nabigla po siguro talaga ako ay maghapon po kayo sa computer. So, sakit po talaga ng ulo ko kaya patuloy kong pinapanalangin sa Panginoon na kahit wala pa akong pangbili ng anti-rod na eyeglasses ay patuloy akong pagalingin ng Panginoon sa tuwing may ganong sitwasyon. At patuloy ko rin po ina-appreciate din si Pastor Joey dahil kapag uuwi po ako galing trabaho, may pagkain na. Kaya lagi ko na, thank you Lord, ang sarap ng ulam. Tapos laging naubos ko halos yung mga, ang dami ko na kahit na pag-uwi. Kaya salamat ko sa Panginoon sa buhay po ng ating tagapanguna po ngayon, si Pastor Joey. At ayun, patuloy po natin i-appreciate yung mga taong ginagamit ng Panginoon para tayo'y tulungan, para tayo'y mas magkaroon ng, para maging komportable sa kahit saan man, sa trabaho, sa pag-aaral, at purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. So ako din po, kung talagang kinakalas, gusto ko din po magpasalamat sa Panginoon kasi po graduating na po kami. Ayan. Isang testimony lang po, nasabi ko na po ito dati, gagraduate po ako ng SUMA. Sumasampalataya sa Panginoon. Amen. Ayan. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos kasi parang
parang kakarating lang namin dito, ganyan, parang pumikit lang ako, tapos fourth year na agad ganyan. Kaya, yung mga first year, ganyan, bilang payo, tawag dito, magpatuloy lang tayo sa Panginoon kasi, parang, ayan, maalala nyo na lang, parang, lalo pag alas 10 na, ganyan, parang mag-iisip ka, ganyan, di ba? Parang, grabe, ang dami ko parang pinagdaanan, ganyan. Na-try ko nga, bibilhan na ako ng ticket, uwi ka ng Pilipinas, wala na akong pambayad ng tuition, ganyan. Pero, ang Diyos, siya pa rin yung nag-provide para sa akin. Tapos, papasalamat din po ako kasi naisip ko na, kinakabahan ko. Tawag dito, sabi ko nga sa sarili ko, salamat Lord kasi hindi na ako mai-evict dito sa sa PSUST sa Bulungan. Kasi nung pagdating namin dito, as in, ang dami-dami namin nakikita na mga estudyante na Filipino, tawag dito, uuwi na yan next week. Parang nagugulat kami kasi kakarating lang namin, tapos ang dami nang papauwiin kasi hindi nakakabayad ng tuition, walang work, ganyan. So, grabe yung overthink namin nung time na yun. Pero, salamat sa Panginoon kasi yung pagtayo po dito, isang malaking patutuan na po yun na ang Panginoon naging tapat po siya at patuloy na nagtatapat sa buhay. Amen. At, wait lang. Dadako na po tayo sa next na parte ng ating gawain sa pagbibigayan. Tinatawagan ko po si Sister CJ Ruiz. Amen. Purihin po ang Panginoon sa madaming patotoo. Napakabuti po ng ating Diyos. Sige po, ating pong ipanalangin nating mga kaloob, ating pong hawakan. At tayo yumukot manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan. Aming Diyos na Jehovah Jireh. Panginoon, kayo na laging nagbibigay sa amin ng aming trabaho, ng aming kalakasan, ng aming mga pangangailangan, lahat ng aming ginagawa, Panginoon, pinagpapala nyo. Salamat, Panginoon, sa bawat anak po ninyong mga magkakaloob, O Diyos. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng cheerful heart as they give their offering unto you, O God. Salamat, Panginoon, na kayo na nagbibigay ng lahat ng bagay ay sapat sa bawat isa na inyong mga anak, O Diyos. Panginoon, dalangin ko ang inyong mga kaloob na patuloy na magamit sa inyong kaluwalhatian, na patuloy na umabot ng mga kaluluwa, na patuloy na magamit sa inyo, Panginoon Lord, sa lahat ng pangangailangan ng bawat na itong church na ito, ipagkaloob niyo, O Diyos. Kayo mag-provide, O Diyos, sa lahat, Panginoon, at ang dalangin ko patuloy na inyong espiritu ay manahan at manatili sa lugaring ito, Panginoon. Pagpalain niyo po ang Girl Faith Lucho, Diyos. Pagpalain niyo ang pastor. Patuloy po na ang inyong biyaya at kahabagan. Patuloy na sumagana sa lugaring ito. Salamat, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, O Diyos. Ang naniniwala po ako at kami nagkakaisa na tinanggap niyo na po ang aming mga kaloob sa inyong papuri sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. At tayo po'y magkaloob na. Ibigay sa Panginoon ang Diyos sa Panginoon at tapat na pagsamba. Ang Diyos ay dakila at Ngayon naman po ay ihanda po natin ang ating mga tenga, ang ating puso at ang ating isipan. Dadako na po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Bago ko po tawagin ang mangunguna sa atin, sabihin natin sa katabi natin, kapatid, purutin mo ako pag natutulog na ako. Ayan. So lahat po ng maaaring makasagabal sa ating pakikinig sa salita ng Panginoon ay maaaring isang tabi po muna natin. Mag-focus po tayo. Tinatawagan ko po ang lingkod ng Panginoon, Pastor Joey Vidalio. Amen. Purihin po ang Diyos. Sadya pong napapabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Ano po? Kagaya na sabi ng ating kapatid,
sa kanyang trabaho, pagod na sila, pakain na lang siya. Pero kung dumating kayo sa punto na nagkukulang kayo, pumunta lang kayo sa church, kaya kayo pakain ng church. Pero pagdating sa usaping pera, kailangan panalangin muna natin yan. Pagdating sa usapin ng pera. Kaya ang pagpapala ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Kung tayo nagpapatuloy sa Panginoon, hindi tayo pagkukulain ng Panginoon. Kaya sa umagang ito, tayo ay tumayo. Makipagbukasan po ka sa unang Pedro, chapter 4, verse 12 hanggang 19. Sabi dito sa unang Pedro, chapter 4, verse 12 hanggang 19. Sabi dito, ang pag-itiis ng bilang Kristiyano. Sabi sa verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mga mabigat na pagsubok na dumarating sa inyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Sa halip maggalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kanyang kapangyarihan niya sa lahat. Kaya kung inusulto kayo dahil mga kagusunod kayo ni Kristo, kapalan kayo dahil nasa inyo ang makapangyarihang Espiritu ng Diyos. Kung pinaparusahan man kayo, sana hindi dahil nakapatay kayo ng tao o nagnako o nakagawa ng masama o kaya nakialam sa ginagawa ng iba. Okay, boss, say na. O kayong pamilya, sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil natawag kayo sa pangalan ko. 17, dumating na ang panahon, magsisimula ang Diyos sa paghahatol, magsimula sa kanya. Kaya sasabihin na hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos. Sabi sa 18, sabi po, basa po kayo sa 18. Ay halos hindi maitas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga kasalanan at hindi kumikilala sa Diyos? Sa 19, kaya kung nagtitiis kayo ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti, ipagkatiwala ninyo ang sarili niyo sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. Tayo sandali manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, aming Diyos ang dakila tapat. Basbasan niyo po ang mga salitang ito sa umagang ito. Patuloy na po, Panginoon, kayo magpakahayag sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy lang ang Espiritu, Panginoon, ay lumubog sa inyong mga anak, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, kami nagpapalinis, O Diyos, sa inyong harapan, Panginoon. Meron kami nagawang kasalanan, nasabi, Panginoon, kaya na hindi nakabuli sa inyong harapan, O Diyos, patawarin po kami, Panginoon. Patuloy na inyong lingkod ay sa inyo lamang po umaasa, O Diyos. Sa inyo lang po ako, Panginoon, umaasa, Panginoon. Alam niyo po ang aking kakayanan, kaya po nakakita, O Diyos. Tago niyo lang po ako sa inyong likuran, Panginoon. Upang kayo ang makita, hindi po aking sarili, Panginoon. Salamat po sa inyo, Panginoon. Sa inyo po ang kapurihan at pagdakila. We give you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ikaw, mga po tayo. Sabi po dito sa ating nabasa sa unang Pedro, chapter 4, verse 12. Ito po ay patungkol sa mga Kristiyano na dumaranas ng mga pagtitiis, mga pagsubok. Sabi sa verse 12, sabi rito, mga minamahal, kung huwag kayong magtaka sa mabigat na pagsubok na naranasin ninyo. Kapag sinusubok ang inyong pananampalataya, huwag ninyong isipin kung ano ang mangyayari sa inyo. Dito po ay ini-encourage tayo ni Apostol Pedro na huwag na tayo mabibigla sa mga pagsubok na dumarating sa atin. Dahil tayo mga tagasunod ni Kristo. Mga tagasunod tayo ni Panginoong Hesus. Sabi niya, huwag na tayo mabibigla sa mga dumarating sa ating mga pagsubok. Kaya sabi ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, huwag na kayong magtaka sa mga pagsubok na naranasan ninyo. Sa halip ito ay bilang isang pagkakataon na makibahagi sa hirap ni Kristo. Ito pala yung kabahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. Nakikibahagi tayo sa mga hirap ng Panginoon siya natin sa mundong ito. Huwag na tayo magtataka. Sa halip ay magalak tayo. Kung dumadaan man tayo sa mga pagsubok,
mga problema, ito po ay isang opportunity sa ating buhay. Pag dumating sa mga pagsubok, gawin natin ang opportunity sa ating buhay. Gawin natin itong opportunity. Kaya nga sabi na, huwag natin isipin yung mangyayari sa ating buhay. Kung dumadaan tayo sa pagsubok, alam ng Diyos yung mga pinagdadaanan natin. Hindi niya tayo pabayaan. Kaya tingnan niyo yung unang mga mananampalataya. Nang tinawag sila ng Panginoong Hesus. Hindi sila dalawang isip na sumunod. Iniwan nila yung mga ginagawa nila. Alang-alang sa Panginoon. Hindi na inisip kung ano mangyayari sa kanilang buhay. Inisip nila, pinagkatiwala nila sa Panginoon yung kanilang mga buhay. Kaya tayo, pag sinusubok tayo ng Panginoon, pag dumaan tayo sa mga pagsubok, huwag na tayo magtaka sa mga pagsubok. Ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat. Dahil ang Panginoon, alam niya ang kanyang ginagawa sa ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanya. Kaya magtiwala tayo sa posisyon ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kung bibigyan ko ito ng pamagat, ito will trust the process of the Lord sa ating mga buhay. Magtiwala tayo sa prosesyo ng ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Dahil alam niya ang ginagawa niya sa ating mga buhay. Hindi niya tayo pababayaan. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin. Diba? Sabi sa verse 13, sa halip, magalak kayo dahil nakikibahagi kayo sa mga hirap ni Kristo at magiging lubos ang kagalakan nyo kapag naipakita na niya ang kanyang kapangyarihan niya sa lahat. Sabi rito yung kapangyarihan ng Diyos ay ipapakita niya sa lahat. Yung kapangyarihan ng Diyos ay ipapakita niya sa lahat. Yung dumadaan sa kanyang pagsubok, talagang yung pag-ingat ng Diyos ay nadoon. Hindi talaga tayo niya pababayaan. Kaya magtiwala talaga sa ginagawa ng Panginoon. Sabi sa verse 14, kung inuusulto kayo dahil mga tagasunod kayo ni Kristo, mapalad kayo dahil nasa inyo ang kapangyarihan ng Espiritu, ang Espiritu ng Diyos. Mapalad daw tayo. Ano ba yung ibig sabihin ng mapalad? Kung isipin na sa ibang kaisipan ng mundo, mapalad ay lucky, di ba? O kaya maswerte. Sa ating mga Kristiyano ay hindi tayo maswerte, kundi blessed tayo. Mga pinagpala tayo ng Panginoon. Sabi nga doon sabi doon na may tatlong bagay tayong pag-usapan dito. Una ay mapalad, maggalak at magtiwala. May tatlong bagay. Sabi nga doon yung sa bless, ay sabi dito, ang pagpapala ay pagtanggap ng pabor ng Diyos. Ay yung pagpapala ay pagtanggap ng pabor ng Diyos na maaaring magbunga ng kagalakan at kasaganaan. Gayun pa man, sinasabi rin ng Biblia na ang pagduro sa mga pagsubok ay maaaring magbigay daan para sa biyaya ng Diyos. Kaya, magpatuloy lang tayo. Kung dumadanas tayo ng mga pagsubok dito, ito ay nagdadaan din ng biyaya ng Diyos para sa atin. May pagpapala, kahit na mahirap, alam natin, pag naglingkod ka sa Panginoon ay hindi talaga madali. Marami po talaga tayong pagdadaanan na pagsubok. Marami tayong kailangan isakripisyo sa pagsunod natin sa Panginoon. Pero iyak ang pagsama ng Diyos sa atin. Diba? Sabi nga, magalak. Sabi nga, mapalad. Sabi nga sa Mateo chapter 5, sabi sa Mateo chapter 5 verse 3 hanggang sa sunod-sunod, sabi rito, mapalad ang mga taong inaamin na nagkulang sila sa Diyos dahil makasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad para tayo. Inaamin na tayo, kung inaamin natin sa sarili na nakukulang tayo sa Panginoon. Sabi sa verse 4, mapalad ang mga naghihinagpis dahil sa aalipin sila ng Diyos. Ayun, mapalad tayo. Kung tayo mga nagtitiis, dahil aalipin tayo ng Panginoon. Sabi sa verse 5, mapalad ang mga nagpapakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Kaya sinasabi ito, mapalad tayo, palagi tayo magpakumbaba.
Kung diyan kung inusulto tayo, magpakumbaba pa rin po tayo. Ano pa rin yung pagpakumbaba? Huwag po tayo magmamataas. Kasi sabi dito, sabi sa 6, mapalad ang mga taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos. Dahil tutulungan sila ng Diyos sa matupad iyon. Kaya sabi dito, mapalad ang taong hangad ang matupad ang kalooban ng Diyos. Hangarin natin lagi na makasunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sabi dito, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Kung naghahangat po tayo na matupad ang kalooban ng Diyos, ang Diyos mismo tutulong sa atin para matupad yung kalooban niya para sa atin. Sabi sa 8, mapalad ang taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Yun, kailangan talaga natin na nakikita sa ating pamumuhay. Maging malinis ang ating puso. Diba yan? Malinis ang puso dahil makikita nila ang Diyos. Kailangan talaga ang ating pamumuhay malinis. Nakikita sa atin yung buhay ng Panginoong Hesus. Tapos sabi dito sa verse 9, mapalad ang taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapalad tayo. Kailangan talaga nakakaisa talaga tayo bawat sa atin. Tinataguyod natin yung kapayapaan. Hindi po tayo nagsisimula ng kabuluhan. Diba? Sabi dito, dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapalad tayo dahil tinawag tayong mga anak ng Diyos. Nakaalam natin na kahit hindi tayo karapat-dapat, natawagin ng anak ng Diyos, pero ginawa tayo ng Diyos na karapat-dapat sa kanyang harapan. Sabi pa sa verse 10, mapalad ang mga dumaranas ng mga pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil nakakasama sila sa kaharian ng Diyos. Sa pangako ng Panginoon, mapalad tayo kung dumaranas tayo ng mga pang-uusig dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Sabi dito, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Kaya magpatuloy lang po tayo kung tayo dumaranas ng mga pagsubok, mga pang-uusig. Muli lang sinasabi dito, makakasama sa kaharian ng Diyos. Kaya magpatuloy lang po tayo sa ating pagdilingkod sa Panginoon. Magpatuloy lang po tayo. Tapos sabi sa verse 11, verse 11, mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay ininsulto kayo, inuusig at pinapalatangan ng masama. Mapalad daw po tayo kung tayo ininsulto at inuusig at pinapalatangan tayo ng masama. Napapalad po natin. Yan sabi ng Panginoon. Sabi sa verse 12, ganoon din ang ginagawa nila sa mga propeta noong una, kaya maghalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Noong unang panahon, ganito ang ginagawa ng mga tao sa mga unang propeta. Inuusig nila. Inuusig nila yung, sa unang panahon, inuusig nila yung mga unang propeta. Diba? Kung example si Apostol Pedro, diba? Pag nangangaral sila ng salita ng Panginoon, pinahagupit sila, pinahagupit sila. Tapos sasabihin sila sa kanila na, huwag na kayong mangangaral. Pinagbabawalan sila ng mangaral ng salita ng Panginoon. Pero, ganun pa man, nagpapatuloy pa rin sila. Kahit sa kabila ng naranasan nila mga pagsubok, mga hirap, nandun pa rin yung kagalakan nila sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil inisip nila yung gantimpala na naghihintay sa kanila. Diba? Sabi niya rito, dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Yung hinahangad nilang gantimpala ay hindi para dito sa mundong ito. Yung gantimpala na hinahangad nila ay panglangit. Kaya kung tayo dumaranas dito ng mga pagsubok, isin lang po natin, magalak po tayo. Ikagalak natin yung mga pinagdadaanan dito sa dahil yung mga pinagdadaanan natin sa mundo ito ay panandalian lamang po ito. Pag dito lang yung mga pinagdadaanan natin, pagkapos ng lahat ng ito, pagdating natin sa langit ay wala nang mga pagsubok, puro kasiyahan lang po ang ating gagawin doon. Kaya yung mga pagsubok dito pinagdadaanan natin, pag dito lang yung mga pagsubok, isin po natin.
magtiis po tayo sa mga pagsubok na tinagdaan natin sa mundong ito. Diba? Sabi dun sa verse, sa verse 15 ng ating pinag-aaralan. Sa unang Pedro, chapter 4, verse 15, sabi tayo sa verse 15, kung pinaparusahan man kayo, sana hindi dahil nakapatay kayo ng tao, nagnakaw o nakagawa ng masama o kaya'y nakialam sa ginagawa ng iba. Sabi dito sa verse 15, kung dumaranas naman kayo ng pagsubok, sana hindi dahil sa nakapatay kayo o nakagawa kayo ng kasalanan o nagnakaw kayo o nakialam kayo sa iba sa mga ginagawa ng iba. Siguro dapat lang talaga na maparusahan. Kasi di ba, kung nakapatay kayo, kung nagnakaw kayo, kailangan talaga may karapatang parusa. Pero sinasabi sa 16, ngunit kung pinaparusahan kayo dahil Kristiyano kayo, huwag kayong mahiya, sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayo sa pangalan na ito. Kung dumaranas tayo ng mga pagsubok o mga hirap dahil sa pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, huwag tayo mahiya. Sinasabi ng Apostol Pedro dito na huwag tayo mahiya kung tinatawag kung dumaranas tayo ng mga pagsubok. Sa halip ay ikagalak natin. Dahil tinatawag tayo sa pangalan na Kristiyano. Tinatawag pa tayo sa pangalan ng Kristiyano. Kung tayo, sinasabi dito, sa halip ay magpasalamat kayo sa Diyos dahil tinatawag kayong sa pangalan na ito. Sabi ko na, maggalak pala tayo dahil tinatawag ka sa pangalan ito. Tayo tinatawag na Kristiyano. Huwag tayo mahiya kung tawagin tayo Kristiyano. Ikagalak natin. Pag tinatawag tayo Kristiyano, magpasalamat tayo. Dahil ito yung kalooban ng Panginoon sa atin. Kaya nga sa tuwing dumaranas tayo ng mga pagsubok, palaging sapat ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa atin. Kung dumaranas ka ng mga pagsubok sa mundong ito, kung dumaranas ka, sapat ang biyaya ng Panginoon sa bawat isa atin. Sapat ang kanyang habag para sa atin. Kung lalapit ka sa Panginoon, pagkakatiwala mo sa kanyang lahat, sapat ang biyaya niya. Hindi niya tayo pagkukulangin. Ang kailangan lang natin ay manampalataya, sumunod sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Dahil ng Panginoon, ang plano ng kanyang buhay para sa atin ay maganda. Hindi para sa kapapahamak natin, kundi sa ikabubuti natin. Kaya, di ba sabi nga doon sa Santiago chapter 1, verse 2 to 4, yes, sabi sa Santiago verse 1, chapter 1 verse 2, sabi ito, mga kapatid, maggalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga pagsubok. Yes, sabi ito, mga kapatid, maggalak kayo kung dumaranas kayo ng mga pagsubok. Sabi sa verse 3, sapagkat alam ninyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Ito pala ay nagdudulot sa atin ng katatagan sa ating pananampalataya. Kapag tayo dumaranas sa mga pagsubok, yun pa rin, nagbibigay ng katatagan sa ating pananampalataya. Kailangan natin mapagdaanin yung mga pagsubok na to sa ating mga buhay. Hindi pwedeng hindi naman pwede puro sarap lang. Sa paglilingkod sa Panginoon ay masarap na mahirap. Natin yung kaaliwan ng Panginoon sa atin kung tayo susunod sa Kanya. Kasama tayo naglilingkod, kasama natin ng Diyos. Sabi niya, hindi niya tayo iwan, ipabayaan man. Diba? Sabi sa 4, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang buhay ninyo. Kaya sabi dito na tiisin natin yung mga pagsubok. Diba? Sabi dito, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok kung maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay ninyo. Kaya sabi doon na tiisin natin
yung ating mga pinagdadaanan sa mundong ito, mga pagsubok. Para walang pagkukulang, di ba? Walang anumang pagkukulang sa buhay niyo. Kaya nga sabi, pagkatiwala niyo sa Panginoon lahat. Diba? Pagkatiwala sa Panginoon. Alam natin na ang Panginoon ay lagi gumagawa sa ating buhay. Hindi man natin nakikita yung ginagawa ng Panginoon. Laging gumagawa ang Panginoon sa ating mga buhay. Kahit hindi natin nakikita. Diba? Kahit, diba, for example, si Apostol Pablo at saka si Silas, diba? Nung sila naglilingkod na nakakulong sila sa kulungan. Kahit na mahirap yung pinagdaanan nila, doon pa rin nagtitiis sila. Nagtitiis sila sa paglilingkod. Doon yung pagtitiis nila. Basahin po natin sa Gawa. Sa Gawa chapter 16, verse 24 hanggang 25. Gawa chapter 16, verse 24. Diba sabi dito, kaya ipinasok sila ng gwardiya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Sa 25, nang maghahating gabi na nanalangin si na Pablo at Silas at umawit ng mga papuri sa Diyos, nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Nakita natin dito na yung paghihirap na dinanas nila Pablo at ni Silas dahil sa paglilingkod nila sa Panginoon. Kahit na pinarusahan sila, hinagupit sila, nandun pa rin yung pagtitiwala sa Panginoon. Diba? Anong ginawa nila? Kahit na naghihirap na dumadaan sila ng mga pagsubok, mga pagtitiis, nandun pa rin yung anong ginawa nila? Nanalangin pa rin sila sa Panginoon. Nanalangin sila sa Panginoon. Ano pa sumunod na ginawa nila? Umawit sila ng mga papuri sa Diyos. Diba? Kung isipin natin yan, umawit pa sila sa Panginoon. Dapat nga ginagawa nila, nalulungkot sila eh. Di po ba? Dapat na nalulungkot sila. Ano ba yan? Dahil naranasan ko talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat nalulungkot sila eh. Pero ang ginawa nila, nagpuri pa rin sila sa Panginoon. Pinapurihan pa rin ang Panginoon sa kanilang. Nagpuri pa rin po sila. Kaya nga, sa ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi po talaga dali. Maraming talaga nang tayong pagdadaanan. Kaya magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Magpatuloy po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil may reward sa katulad-tuluhan nito. May reward yung paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi lang dito sa mundong ito yung reward, kundi nasa langit din. Diba sabi nga sa Roma chapter 12, verse 11, sabi nito sa Roma chapter 12 verse 11 hanggang sa musunod, huwag kayo maging tamad kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Diyos. Kaya sabi nito, huwag tayo maging tamad at buong puso tayo maglingkod sa Panginoon. Sabi sa 12, at dahil may pag-asa kayo sa buhay, magalak kayo, magtiis kayo, tulungan ninyo ang mga pinabanal ng Diyos na nangangailangan at patuloyin ninyo sa inyong tahanan at walang matutuluyan. Malinaw ang sinasabi nito na dahil may pag-asa tayo sa Panginoon, yung buhay natin. Sabi nito, magalak kayo, magtiis. Lagi talagang sinasabi dito na may magalak at magtiis. Talaga sinasabi talaga ng Panginoon ay hindi madali
ang sumunod sa Kanya. Marami talagang titiisin. Marami talagang isasakripisyo alang-alang sa kalooban ng Panginoon. Sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi po talaga madali. Diba? Sabi nga sa Lucas chapter 9 verse 23. Ayan po, sabi sa Lucas chapter 9 verse 23, sabi ko, pagkatapos sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili, dapat ay handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Malino sinasabi. Diba? Sabi doon, kung ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang kanyang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin araw-araw. Talagang sabi doon na may sakripisyo talaga. Kung nais mong sumunod sa Panginoon, ay kailangan hindi mo unahin ang iyong sarili. Kailangan mo talagang itakwil ang iyong sarili. Kailangan mo talagang mamatay sa sarili mong damdamin. Kung nagpasya ka na sumunod sa Panginoon, hindi kanya pababayaan. Kung nagpasya ka sumunod sa Panginoon, ang Panginoon siyang bahala sa iyo. Doon din sa iyo ang mga mahal sa buhay. Hindi niya pababayaan ang iyong mahal sa buhay. Kung nagpasya ka sumunod sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, ang Panginoon bahala sa iyo, pati sa buong pamilya mo. Diba? Sabi sa verse 24, sapagkat ang taong naghahangad na maligtas ang kanyang buhay ay mawala nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-ari ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malinaw ang sinasabi na kung gusto mo na nag-aari ng buhay, siya ang bahala sa iyo. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, ang biyaya ng Panginoon ay sapat sa bawat isa. Palaging, sabi nga sa Panagoy, chapter 3, verse 23. Sige ba, kay Julius, paano? Panagoy, chapter 3, verse 23. Sa ibo, yan o. Araw ay pinapakita niya ang kanyang pagkakila ang katapatan ng mga. Sa English po, kay Julius, Father Julius. Ayan o, sabi niya, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercy never come to end. Hindi natatapos. Hindi po natatapos yung katapatan ng Panginoon. Yung kanyang faithfulness sa bawat sa atin ay mapagwalang hanggan. Diba? Kaya nga sa ating paglilingkod ay magalak po tayo. Magtiis. Dahil natin yung kapangyarihan ng Panginoon. Papakita niya sa atin. Diba? Si Apostol Pablo na naglilingkod yung isa po ay naglilingkod sa Panginoon. Marami siyang pagsubok na pinagdaraanan. Marami siyang tinitiis na hirap patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi dito sa 2 Korinto chapter 12 verse 7, sabi sa 2 Korinto chapter 12 verse 7, sabi dito, sabi po, para hindi ako maging mayabang dahil sa mga kamangamangang ipinakita ng Diyos sa akin, binigyan ako ng isang kapansanan sa katawan. Hinayaan ng Diyos
napahirapan ako si Satanas sa aking kapansanan para hindi ako maging mayabang. Hinayaan pala ng Panginoon yung kanyang sakit para hindi siya maging mayabang. Sabi sa susunod, sa verse 8, 3 beses akong nakiusap sa Panginoon na alisin na ito sa akin. Kaya sabi ni Apostol Pablo, 3 beses ang nakiusap sa Panginoon na alisin ito sa akin. Kung isipin talagang sobrang sakit niya yung nararamdaman ni Apostol Pablo dito. Masakit na yung kanyang nararamdaman dito. Sabi sa verse 9, ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyo, kahinaan. Kaya buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan, nang sa ganon ay lagi kong maranasan ng kapangyarihan ng Diyos. Sabi nito, buong galak. Diba? Nagagalak siya. Sabi niya, buong galak kong pinagmamalaki ang aking mga kahinaan. Kaya buong galak natin, pagmalaki yung kahinaan natin. Totoo, hindi po tayo malakas. Dahil lang sa Diyos, kaya tayo na magiging malakas. Lahat po tayo may kahinaan. Hindi natin pwede sabihin na malakas na ako. Sa Panginoon lang talaga tayo. Sabi nito, at nang sa ganoon ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Sinasabi niya na yung kapangyarihan ng Diyos ay lagi niyang naranasan. Yung kapangyarihan ng Diyos ay lagi niyang naranasan sa kanyang buhay. Sa sumusunod sa verse 10, dahil dito maligaya ako sa aking kahinaan, sa mga panlalait sa akin, sa mga pasakit, pamuusig at sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako pinalalakas ng Diyos. Amen, di ba? Mali na sinasabi dito. Dahil dito maligaya siya sa kanyang mga kahinaan, yung mga panlalait, mga pamuusig na naranasan niya. Diba, sa mga pasakit, mga pamusid, sa mga paghihirap alang-alang kay Kristo. Sinasabi niya, kung kailan siya mahina, doon siya pinalalakas ng Panginoon, doon siya pinalalakas ng Diyos. Diba? Kaya ganun din tayo. Kung kailan tayo mahina, doon tayo pinapalakas ng Diyos. Kung nangihina ka, lumapit ka lang sa Panginoon, palalakasin ka ng Panginoon. Di po ba? Nasa Diyos ang kalakasan. Wala sa mundong ito ang kalakasan. Wala sa mundong ito ang kapahingahan. Yung kapahingahan na binibigay ng mundong ito ay panandalian lamang. Sa Diyos po ang may tunay na kapahingahan. Wala sa mundong ito. Sabi niya, kung kailan tayo mahina, doon tayo pinapalakas ng Panginoon. Ang kailangan lang natin ay tumawag sa Panginoon. Pag tumawag tayo sa Panginoon, bibigyan tayo ng kalakasan para mapagtagumpayan natin yung mga pagsubok na pinagdala natin. Di ba sabi nga sa Corinto 10:13, walang pagsubok na dumating sa atin na hindi natin kinaya dahil sapat ang biyaya ng Panginoon. Bago pa dumating ang pagsubok sa atin, gumawa ng paraan ng Panginoon para mapagtagumpayan natin ito. Diba? Sabi din sa sa verse 17-18 ng ating pinag-aaralan. Sabi doon sa verse 17, dumating na ang panahon, magsisimula na ang Diyos sa paghatol sa mga anak niya, at kung ito'y magsisimula sa ating mga anak niya, ano kaya ang sasabihin ng mga hindi sumusunod sa magandang balita ng Diyos? Sinasabi rito na dumating na yung paghatol dumating na yung panahon, magsisimula ng Diyos sa kanyang paghahatol sa kanyang mga anak. Sinasabi ito, ano pa kaya sasabihin ng tao na hindi kumalala sa Panginoon sa magandang balita? Diba sabi rin sa verse 18, tulad na sinasabi sa kasulatan, kung ang mga matutuwid ay halos hindi maligtas, ano pa kaya ang mangyayari sa mga kasalanan at hindi kumilala sa Diyos? Sinasabi ito pa, ano pa kaya yung matutuwid na halos hindi pa maligtas?
Ano na lang kayo sasapitin ng mga yung hindi kumilala yung mga hindi kumilala sa Diyos. Di ba sinasabi dito na i-encourage tayo dito tayo. Kung ano yung mga pagsubong dumating sa atin, sa ating mga Kristiyano, sabi doon, encourage Christians who are facing persecution to remain faithful, knowing that their suffering in part of God's refining process. Ito pala yung proseso ng Panginoon sa atin. Ano ba yung refining sa Tagalog? Pagdadalisay. Dinadalisay tayo. Pinoproseso tayo ng Panginoon. Kailangan talaga natin maranasan itong mga pagsubok na ito. Diba? Kagaya ng ginto. Kailangan dumaan sa apoy. Para matanggal yung mga yung mga dumi, yung mga nakakapit sa Kanya. Ganun din tayo, kailangan tayo padaanin para tanggalin yung mga hindi nakakalugod sa Panginoon. Tinatanggal niya. Ito po ay parte ng proseso ng Panginoon sa ating buhay. Diba? Basahin natin sa unang Pedro chapter 6. Chapter 1, verse 6. Sabi dito, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat ninyong maranasan. Malinaw sinasabi yung mga pagsubok na pinagdala dito sa mundong kayo, panandalian lamang, hindi magtatagal. For example, di ba yung bagyo? Yung bagyo dumarating, di ba? Wala mang bagyo nagtatagal. Kundi di ba 3 days? 2 days lang ang bagyo dumarating. Ganun din sa buhay natin. Kung dumadaan tayo sa bagyo ng buhay, ito po hindi magtatagal, panandalian lang. Kaya sabi ito, magtiis tayo. Sabi sa verse 7, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya ninyo, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi, pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa ginto na nawawala. Kaya pag napatunayan ang pananampalataya ninyo, papurihan at pararangalan pagdating ng Diyos. Yung pala, pagdating ng Diyos ay pararangalan tayo, papurihan tayo ng Diyos dahil naging tapat tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung ginagawa natin dito ay hindi masasayang. Kaya magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod, hindi masasayang lang yung mga pagkapagal po natin sa Panginoon. Yung ginagawa natin sa Panginoon ay hindi po masasayang. Yung pagkapagal natin sa mundong ito ay hindi masasayang sa Panginoon. Diba? Sabi doon na kailangan dumaan sa ginto, kailangan dumaan sa apoy. Doon din tayo. Pero sabi doon na kung dumaan tayo sa apoy, kasama natin ng Diyos. Kaya nga, kung sabi ng trust in the process of God, nagtitiwala tayo sa Panginoon. Dahil alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa para sa atin. Ito po ay nagbibigay sa atin ng positive outcome sa ating mga buhay. Alam ng Panginoon yung proseso na ginagawa sa atin. Pagkatiwalaan po natin yung proseso ng ginagawa ng Panginoon. Alam natin minsan, hindi po natin alam yung proseso na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Pagkatiwala po natin sa Panginoon. Sabi nga doon sa verse 19 ng ating pinag-aaralan, sabi dito, kaya kayong nagtitiis ngayon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, ay magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ipagkatiwala ninyo ang sarili sa Diyos na lumikha sa inyo dahil hindi niya kayo pababayaan. Malinaw sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi niya tayo pabayaan. Natin yung biyaya ng Panginoon. Natin yung pagsama at pagkilos niya. Malinaw sinasabi niya, hindi niya tayo pababayaan. Kaya pagkatiwala mo sa Diyos ang iyong sarili. Na siyang lumikha sa iyo dahil hindi niya pababayaan. Alam natin na nilikha tayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ang lumikha sa atin, hindi niya tayo pabayaan. Hindi niya pabayaan ang kanyang mga anak na
na naghihirap. At yun po yung biyaya ng Panginoon, sapat ang biyaya ng Panginoon sa bawat sa atin. Diba? Sabi nga sa sumusunod, sa papalad na magalak, yung panghuli ay magtiwala. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Diba? Sabi nga sa Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6, sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Alam na po natin lahat to. Gamit na po itong salitang ito. Sabi sa magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Diba? Sabi, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa, ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Sabi rito na, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso, dahil alam niya ang kanyang ginagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Alam niya ang ginagawa niya, alam ng ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Magtiwala tayo sa proseso ng Panginoon sa ating mga buhay. Sabi doon sa 6, alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Tuturo sa iyo ang tamang daan. Sa lahat ng ating gagawin, alalahanin natin ang Panginoon. Sabi ito, acknowledge mo ang Panginoon. I-acknowledge mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niyo ang tamang landas. Kung ina-acknowledge mo ang Panginoon sa iyong buhay, tuturo siya yung tamang daan. Diba sinasabi nga niya na hindi kanya pababayaan. I-acknowledge natin ang Panginoon sa lahat natin ginagawa. Kung alam natin na mahirap, maraming mga nagdadaanan tayo. Pero sa lahat ng ginagawa natin ay ina-acknowledge natin ang Panginoon. Pinakakatiwala mo na sa Panginoon ang lahat. Kaya nga sinasabi ko rin, hindi talaga madali ang pagsunod sa Panginoon. Hindi madali ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ulitin ko rin na sapat ang biyaya ng Panginoon sa bawat sa atin. Hindi niya tayo pagkukulangin. Diba? Sabi nga doon sa kung dumalang sa iyong pagsubok, sabi nga doon sa Ikalawang Timoteo, chapter 2, verse 10. Sabi nito sa Ikalawang Timoteo, chapter 10, verse 10 pala. Chapter 2, verse 10, sabi nito, dahil dito, tinitiis ko ang lahat ng paghihirap alang-alang sa mga pinili ng Diyos para makamtan din nila ang kaligtasan na kay Kristo Jesus at ang buhay na walang hanggan. Sabi sa 11, totoo ang kasabihan, kung mamatay tayo kasama niya, mabubuhay tayong kasama niya. Sabi sa verse 12, kung magtitiis tayo, maghahari din tayo kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din tayo ng Diyos. Sabi sa atin, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya ay kakaila ang kanyang sarili. Mali na sinasabi dito na sa 10, malino na sinasabi dito, totoo sinasabi kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama ni Kristo. Sabi sa 12, kung nagtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din tayo. Kaya sinasabi ito na magtiis tayo. Kung nagtitiis tayo, maghahari tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din tayo ng Diyos. May pagpili po rito. Sabi dito, sa 13, kung hindi naman tayo tapat, nananatili siyang tapat dahil hindi niya ikakaila ang kanyang sarili. Yun po yung
God's nature. Kung tayo hindi nagiging tapat, ang Diyos ay mananatiling tapat sa ating mga buhay. Yun ang kanyang God's nature. Diba? Ang Diyos po ay mabuti. Amen? Kaya magpatuloy lang po tayo kung tayo nag-titiis dito. Panandalian lamang po ito. Sabi nga natin sa sa unang Pedro, chapter 2, verse 15 hanggang 16. Unang Pedro chapter 2, verse 50, sabi dito, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng mabuti ninyong gawa ay walang masabi ang mga hangal na walang alam sa katotohanan. Kasi malaya nga kayo pero hindi ito nangangahulugan na malaya na kayong gumawa ng mga masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Sinasabi niya na malaya tayo, pinalaya tayo ng Panginoon, pero hindi tayo malaya na gumawa ng kasalanan. Diba? Sabi nito, malaya na tayo, pinalaya tayo ng Panginoon, pero hindi tayo malaya na gumawa ng kasalanan. Malaya na nga kayo, pero hindi ito nangangahulugan na malaya na kayo gumawa ng masama. Pinalaya tayo ng Panginoon sa mga kasalanan natin, pero hindi tayo malaya na gumawa ng kasalanan. Kundi mamuhay ka bilang mga alipin ng Diyos. Mamuhay tayo bilang mga alipin ng Diyos. Sa ibang translation, kaya Pastor Brother Julius, sa English. Kaya basahin natin. Give us free people, but not doing use your freedom to cover up or evil conscience for God's slave. Malino na yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, marami talagang tinitiis. Marami talagang pagsubok ng pagdadatin. Sabi nga doon sa Pilipos, chapter 4, Pilipos chapter 4 verse 4, sabi rito, magala kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magala kayo. Amen? Sabi ro, magala kayo sa Panginoon, inuulit ko, magala kayo. Sabi ng Apostol Pablo, pero sa verse 12, sabi rito, sinabi nito sa verse 12, sabi niya dito sa verse 12, marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa, natutunan ko na ang lahat ng ito, kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako. Sinasabi niya Apostol Pablo na natutunan niya sa Diyos lamang umasa. Diba sabi niya, marunong ako, namuhay ako sa hirap. Sa ginawa, sa hirap man, lalo yung salat man, wala man siyang makain. Sabi niya rito na matutunan niya maging kontento. Kaya sa buhay natin, marunong tayo makontento. Tapos siya sabi sa Hebrew chapter 10, Hebrew chapter 10, 36. Sabi nito, kailangan niyo magtiis para masunod ninyo ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ninyo ang pinangako niya. Sumusunod. Sabagat sinasabi sa kasulatan, sandaling panahon lang at darating na siya, hindi na siya magtatagal sa 38
at mabuhay ang taong itinuturing kong matuwid dahil sa pananampalataya niya. Ngunit kung tumalikod siya sa akin, hindi ko na siya kalulugdan. Amen. Huwag na tayong kung nagbabalak pa kayo tumalikod, huwag mo nang isipin na tumalikod pa sa Panginoon. Dahil mahirap ang sasapitin ng tao pag dumating ang Panginoon. Sinasabi na sandaling panahon na lang, darating na siya. Kailangan pala natin magtiis. Kaya na malinaw. Balik mo sana sa 36. Kaya kailangan nyo magtiis para masunod nyo ang kalooban ng Diyos at matatanggap nyo ang pinangako niya. Kailangan talaga natin na magtiis alang-alang sa Panginoon. Pero may pangako ang Diyos, buhay na walang hanggan para sa bawat isa sa atin. Kaya magpatuloy tayo. Huwag natin sayangin yung paglilingkod natin. Huwag natin sayangin yung pinagpagod natin. Nagpagod ka, yung mga pinagpagod natin. Tapos sa bandang huli, tatalikod ka rin pala. Wala ka ng biyaya na matatanggap sa Panginoon. Sa panghuli, sa Pilipos chapter 1, verse 21. Kita po tayo magtatapos sa Pilipos chapter 1, verse 21. Sige po, basahin natin. Sabi sa ito, sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para sa kay Kristo, at kung mamatay man ako, kapakinabangan ko dahil sa makapili ko na siya. Sa 22, kung patuloy man ako mabubuhay, makagawa pa ako ng mabubuting bagay kaya hindi ko alam kung ngayon kung ano ang pipiliin ko. Kasusunod, sige po, basa. Dahil ito ang mas mabuti. Susunod, Pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo. verse 25. Dahil dito, ititiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama niyo para matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. Sa 26. At kapag nakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong magkakaroon ng dahilan para purihin si Kristo. Amen, di ba? Mayroon sinasabi. Sabi ng Apostol Pablo na kung mabubuhay pa siya, ay matutulungan pa niya yung mga pananampalataya sa Pilipos. Kaya sabi niya na kung mamatay man siya, di ba sabi doon sapagkat para sa akin ang buhay ko ay para kay Kristo. Kung mamatay man ako, kapakinabangan ito sa akin dahil makapiling ko na siya. Kapakinabangan pala. Kung mamatay siya, makakasama niya ng Panginoon. Kung mamatay man tayo, kapakinabangan ito para sa Panginoon. Kaya naghahati yung dalawang damdamin niya. Kung mamatay na ba siya o mabubuhay pa siya. Pero sinasabi niya, kung mabubuhay pa siya, ay makakagawa pa siya para sa Panginoon. Matutulungan pa niya yung ibang mga mananampalataya. Doon din tayo, kung mabubuhay pa tayo, matutulungan po pa natin ibang mga mananampalataya sa tutulong ng Panginoon sa ating mga buhay. Ginagamit tayo ng Panginoon. Hindi tayo gumagamit sa Panginoon na tayo po ang ginagamit ng Panginoon para maging daluyan ng pagpapala sa ibang tao. Kaya sinulit ko, magtiis po tayo. Dahil ang pag-ibig ay panandalian lamang po. Pagbigo lang sa lupa. Amen po? Amen. Ang lahat po ay pinagpala? Amen. Amen. Sige po, tayo tumayo. Tayo muna yung bawat sa Panginoon. Umitin po na sa Panginoon yung dulot niya yung ligaya. Ang Panginoon nating kaligayahan. Ayan po. Pamit na sa Panginoon. Bigyan natin ng Panginoon sa Panginoon. Gawin natin panalangin sa ating mga buhay. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah.
Hallelujah. Tatapos po tayo sa ating opinion po. Po, bigay na po natin. Thank you.
communion. Ito po ay banal. Kailangan po natin na magpasuri mo tayo sa Panginoon. Suriin natin, magpasuri tayo sa Panginoon sa umagang ito. Kaya tayo pumigit. Hallelujah. Yes, Jesus. Kami po yung napapasuri sa inyo, Diyos. Maging karapat-dapat, Panginoon. Ito pong communion na ito, Panginoon, na hindi po isang ritual lang po, Panginoon. Ito po ay pag-alala, Panginoon, sa inyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo na nabayubay, Panginoon. Na naligtas sa akin, Panginoon, para kami sa aking mga kasalanan na naligtas sa Diyos. Hallelujah. Sabi dito sa unang Korinto, chapter 11, verse 24, at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabing, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Kaya ito natin sa akin. Sabi sa verse 25, pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ito ang inuming ito ang bagong kasundo na pinag-itibay ng aking dugo. Tuwing inumin ito, gawin niyo bilang pag-alala sa akin. Hallelujah. Sige po tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pagkamatay niyo po sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa tuwing kami kakain ng tinapay nito at iinumin, Panginoon, inaalala namin, Panginoon, yung pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, O Diyos, para maligtas kami sa aming mga pagkakasala, O Diyos. Salamat po sa inyo, O Diyos. Salamat po sa inyong kahabagan, O Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyong biyaya, Panginoon. Salamat po, Ama. Napakabuti niyo po, O Diyos. Karapat-dapat bibigyan ng papuri, pagdakila, Panginoon. Salamat po, Ama, sa buhay niya ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hindi dahil sa akin, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon. Kaya kami narito. Kaya kami nakapagpatuloy, O Diyos. Kung sa amin lang, Panginoon. Sa amin lang, Panginoon. Ay hindi po namin kaya, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon. Kaya kami nakapagpatuloy, O Diyos. Sabi nga sa inyo salita, Panginoon, kung kami ay layo sa inyo, wala kami magagawa, O Diyos. Hallelujah. Patuloy kaming lumabi sa inyo, patuloy kaming umasa sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa inyong mga anak, Panginoon. Sa inyong mga lingkod, Panginoon. Na natin ito sila, Panginoon, nagtitiis, Panginoon, para masundan yung kalooban, O Diyos. Hallelujah. Kaya sabi niyo, Panginoon, sapat ang inyong biyaya para sa inyong mga anak, O Diyos. Kailangan namin pagdaanan dati ito, Panginoon. Na sinasabi yung salita, kasama namin kayo, Panginoon. Hindi nyo kami iiwan, hindi pabayaan man. Patuloy kayo nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Patuloy ko pong tinataas ang inyong mga anak, Panginoon. Hallelujah. Ang inyong mga lingkod, O Diyos, na matuto kami sa inyong umasa, O Diyos. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyo, Diyos, sa inyong papurihan, sa inyong pagdakila, O Diyos. We give you the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen, amen. Patungo na po tayo sa ating pagbukas na panalangin. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. At sa pagtitiis namin dito sa mundo, Panginoon, ay walang kapantay sa pagpunta namin sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon, dahil nagre-remind sa amin, Panginoon, upang, O Lord, maging malakas kami, O Lord, sa araw-araw, Panginoon. Dahil ang mahalaga, Panginoon, ay yung pamumuhay namin sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil yun, mga napagdadaanan namin, Panginoon, ay na-overcome namin, Panginoon, dahil sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita.
na nagpapatatag sa amin, Panginoon. At victory, Panginoon, ang mangyayari sa bawat ng aming gagawin, Panginoon. Thank you so much, Panginoon, sa inyong anak, Panginoon, ng aming pastor, si Pastor Joey, Panginoon. Pinapanalangin ko, Panginoon, kanyang kalusugan, at patnubayan niyo po siya, Panginoon, gabayan, at sa kung anuman, Panginoon, ang kanyang mga problema o pinagdadaanan, Panginoon, tulungan niyo po siya, Panginoon, upang maging palaging healthy, malakas, at anyong mga salita, Panginoon, ay magiging mapasa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at maging mga umaten at mga nakikinig, Panginoon. Patnubayan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pag-uwi, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang mga gawain, Panginoon, sa kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng knowledge and wisdom, Panginoon. Dahil, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, ay kami ay magiging mahina lamang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa 1 week na pagdadaanan namin, Panginoon, ay magiging victorious, Panginoon. Na magiging nating to something, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Hindi po tayo po ay magkamayan sa bawat isa. Announcement, mamaya meron po daw meeting. At meron po daw sasabihin si Pastor Joey sa atin. Makapo muna tayo sa nalina lang po. Ano po, sa darating po na March 15 at